Musta? May isekai anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para di ka bangguin ni Truck Kun. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa isang maulang araw, sa tabi ng isang rumaragasang ilog, magkasama ang dalawang mag-asawang may kalungkutan at nagpaplanong mamatay ng magkasama, with matching red string pa na nakatali sa isa't isa. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang plano ay bigla na lamang lumutang mula sa kung saan si Truck Kun at sila ay binangga. Nagising na lamang ang ating bida na nagtataka at nasa loob ng isang simbahan, sabay paglutang ng isang Diyosa na nagpakilalang Annette at welcome ang ating bida sa kanilang mundo, ang Zauberberg, at napili nga raw ang ating bida bilang kanilang hero at tagapagligtas. Lubos pinagtaka na nga ito ng ating bida at matapos ang nabigong double suicide na paganap nila ng kanyang asawa ay napunta siya sa kakaibang mundo na ito. Di pa man tapos sa pagpapaliwanag itong Diyosa ay bigla na lamang itong nagulat nang makita ang nakatumbang lalaki na lumagok ng sandamakmak na gamot. Agad naman itong inagapan ng Diyosa kaya muling nabuhay ang ating bida, ngunit binanata ng Diyosa at huwag nga raw itong KJ at hayaan na lamang siya. At wala raw itong pakialam sa pinagdadadada ng Diyosa dahil nais niya lang naman daw ay mamatay. Tila ginawa na nga nitong sits area ang mga nakakalasong gamot habang itong Diyosa ay pilit ang pagkumbinsi sa ating bida sa ganap nito sa kanilang mundo at chosen nga raw ito, at patunay nga raw dito si Truck Kun na siyang samando sa kanya. Sa dinami-dami raw ng mga namamatay na tao sa mundo, tanging ang mga nabubunggo lamang daw ni Truck Kun ang nabibigyan ng pagkakataon para muling mabuhay. Sabay congrats sa ating bida at ito na nga raw yung pangalawang pagkakataon niya sa buhay. Edi miyaw buwisit na Truck Kun na yan apal na papansin pang hype siya. Di niya ba alam na ang double suicide na yun sana ang pinakamasayang ganap ko sa buhay? At sino raw ba sila para pakialaman ang kanyang buhay? Banat na nga ng ating bida sa Diyosa. Lubos pinagtaka na nga ito ng Diyosa at niligtas na nga raw nila mula sa miserableng buhay na umabot pa sa puntong magpapakamatay itong bida ay sila pa ang nasisi ngayon. Abat iba rin daw ang tama nitong bida. Well anyway baka magbago raw ang isip ng lalaki kung makikita nito ang stats nito. Ika na nga ni Annette sabay open ng stats, na lubos nitong kinagulat. Dahil bukod sa sobrang baba ng stats nito, ay wala man lang daw itong kapaki-pakinabang na skills, at sa kabila nga raw ng pag-detoxify niya rito kanina ay puro parent lason ang katawan nito. Imposible nga raw na ganito ito kaina, ngunit wala raw talaga at olats lahat ng stats nito. Pagkabahala na nga nitong Diyosa. O siya alis na ako ate, ika na nga ng ating bida, na agad namang pinigilan ng Diyosa, sabay nag-sorry at baka nagkamali nga lang raw ng summon dito sa ating bida, maaaring di raw siya akma sa mundong ito at lalong-lalo nang wala siyang kakayahan na mabuhay dito. Napangiti na nga lang ang ating bida at ganun naman daw talaga ang kanyang buhay, isa raw siyang kabiguan maging saang mundo man siya ilagay at isa lang. Sorry na naman nga si ate Diyosa mo at pagkakamali raw nila ito. At pansamantala ay manatili raw muna dito ang ating bida pagkat delikado raw sa labas lalo na sa estado nitong sadyang mahina. Salamat pero huwag mo ako alalahanin, naghahanap lang naman ako ng lugar para mamatay. Kalungkutan na naman nga nito na tila tumusok sa puso ng ating Diyosa. Sabay pa flashback sa nakaraan ni Annette, at sa lahat daw ng nakilala niyang otherworlders, ay lubhang naiiba itong ating bida. May mga bida-bida, may mayayabang, may mga arogante, na kailangan niyang pakisamahan pagkat siya ang guide ng mga ito. Hanggang sa umabot ang punto na nawalan na siya ng amor sa ginagawa niya lalo na sa mga hero. Teka, ika na nga ni Annette at least daw kumuha man lang ito ng profession, ngunit agad binara ng ating bida at writer naman na daw siya, dati pa, at walang iba, sabay nagpaalam sa Diyosa na may maganda raw na tenga. Natigilan na nga si Annette at may napagtanto, na all this time ito ang lalaki na kanyang pinakahihintay ay Nagikot-ikot na nga ang ating bida habang kinakana ang laso na ginawa na nitong snack, sabay na bahala sa system na daldal ng daldal sa kanyang isip at nag-level up daw siya. Sa kung saan ay nagulat na nga lang siya nang may tumumbang puno, at dito nakita ang isang babae na hawak ng isang halimaw na puno. Hoy adventurer tulungan mo naman ako, ika na nga ng pusa sa kanya. Habang sa isip-isip naman ng ating bida ay ang dami niya raw nakikitang may mga kakaibang tenga sa mundong ito, sabay banat sa babae na kung pwede niya raw ba itong gawang ng nobela. Lubos pinagtaka naman ito ng pusa at ano raw ba ang pinagsasasabi nitong adventurer imbes na tulungan na lamang siya. Abat matinding effort na nga ang pinamalas ng ating bida at kinaway-kaway ang kamay sa ere ngunit di niya raw abot,
ayon binanata na nga ng halimaw na puno at hinablat. Peste walang kwenta tumulong ka pa, reklamo na nga lang ng pusa sa ating bida. Musta ate, mukhang parehas tayo mamamatay ngayon ribat naman ang ating bida na kinabuisit naman ng dalaga. Unti-unti na ngang sinipsip ng death tree ang kanilang life force at ilang minuto na lang daw itatagal nila ika ni ate pusa. Di ayos pala, banat na naman nga ng ating bida na suicidal at patawa-tawa pa sa dalaga. Bye ate pusa, bye manong death tree, bye birds, bye sayo na nanunood. Happy na pa-speech na nga nitong bida, hanggang sa walang ano-ano'y ng itim na lamang bigla ang galami ng puno na nakapulupot dito, na unti-unting nasipsip ng death tree habang si ate pusa ito todo drama at di niya raw inakala na ganito siya mamamatay, di nagtagal ay bigla na lamang bumigay ang durudaman yung puno at biglang naglaho, na lubos kinagulat ni ate pusa at ano raw ang nangyayari. Pati ba naman si manong death tree KJ din, ika na nga lang ng ating bida, habang itong si ate pusa ay lubusang pagkamangha, at MB's life force daw ang masipsip sa adventurer ay poison ang nadali nito mula dito na siyang naging katapusan nito. Lakas mo pala nagpapanggap ka lang pala na mahina, ika na nga ng pusa sa ating bida, na nagmo-moment na naman sa tabi at lagi na lang daw itong nangyayari, na kung sino pa ang nais mamatay ay siya pang nabubuhay. Sa dami ng sinubukan niya ni isa wala man lang daw nakadali sa kanya, pagdadrama na nga nito habang naninigarilyo. Singit na nga si ate pusa at kung ano man daw ang pinagdadaanan ng adventurer ay nais niya lamang ipabatid dito ang kanyang pasasalamat, since niligtas niya raw ito. At bilang pasasalamat ay niyaya na nga ang ating bida sa kanyang lugar, sabay tinanong kung ano raw ang kanyang pangalan. Ayon naman sa ating bida ay sensei daw ang tawag sa kanya ng mga tao, sabay abot na nga ni ate at tinawag itong sensei. Bigla na nga lang natigilan ang ating bida nang makita ang pulang tali sa kanyang kamay, sabay na alala ang kanyang asawa na tinawag nitong Sakchan, at napaisip kung nandito rin ba sa mundong ito ang kanyang asawa. Tila sinaniban na nga ito ng kung ano at naglakad habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa, na kinabuisit na nga ni ate pusa at di na makasingit ng salita sa bangag nating bida. Tila nabuhayan naman si sensei at mukhang nakahanap na raw siya ng rason para mabuhay sa mundong ito, at yun ay ang mahanap ang kanyang asawa san man itong mundo na punta, para maituloy na nga raw nila ang kanilang double suicide ng magkasama. Samantala, todo dasal naman si Annette at sanay protektahan daw ni Papa God ang adventurer, at sanay magkatagpo raw ulit ang kanilang mga landas. Walang ano-ano'y biglang lutang na nga si Sensei na lubos kinatuwa ni Enang Annette ngunit natigilan ng makita na may kasama na itong ibang babae, at sino daw itong damanyitang ito. Siya nga pala may itatanong sana ako sayo, ika na nga ni Sensei dito sa Diyosa. Enayan ano yon, kahit ano pa yan sasagutin ko. Sagot na nga ni Annette sa ating bida. Ayon naman kay Sensei ay hinahanap nga raw niya ang isang babae na nagngangalang Sakchan, at kung may ideya raw ba siya kung nasaan ito, na kinagulantang na nga ni Annette at panibagong babae na naman ang ibinungad sa kanya. Kalaunan ay pinakita na nga lang si Sensei kasama si ate pusa habang chinichicha na naman ang lason na kanyang dala, at mukhang disiday daw nang hanapin ang kanyang asawa. Habang itong kasama niya naman isiningit na naman ang pagpunta nila sa kanyang lugar sabay hablat na nga sa kamay ni Sensei, ngunit bigla na lamang lumutang si Annette at pinalo ang kamay nito, at ang landi-landi daw ng pusa nasa public place daw sila. Aray ko naman, tsaka ano ba ginagawa mo dito, ribat na nga ng pusa sa Diyosa. Namula na nga lang si Annette at di makasagot, kaya tinukso ng pusa at siguro raw ay in love ito kay Sensei kaya nandirito ay Huwag ka nga, ang bastos-bastos ng mouth mo, matulungin lang talaga ako, tsaka responsibilidad ko na panatiliing ligtas ang mahinang otherworlder na ito, rason na nga ng Diyosa sa kadiskusyon nitong pusa. Hala taga-ibang mundo pala si Sensei, pagkamangha na nga ng pusa at kaya raw pala ang lakas nito. Anong malakas, mahina siya kaya kailangan ako rito, ribat naman ang pumapag-ibig na Diyosa. Pangalawang banat naman si pusa at sinabing tinalo raw ni Sensei ang isang death tree at iniligtas siya na kinawindang na nga ni Annette at sa isip-isip ay ganun na raw ba kalalim ang relasyon nito kay Lablab niya. Ito namang bida natin heto kinawilihan ng isang kabaong sa tabi at nagpaalam sa dalawa na matutulog daw muna siya. Good night Annette, good night pusa. Tawa-tawa na nga si Annette at tinawag daw siya nito sa pangalan niya habang itong isa hindi. Kanina pa kasi ayaw magpakilala ano itatawag namin sa'yo buwisit din tong pusa na ito. Anyway ayun hila-hila na nga ni Annette ang kabaong habang sa kung saan ay pinakita naman ng dalagang ito na nakatingin sa malayo.
Pabayo na rin po ng like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. Happy na ngang nagpahinga sa kabaong itong si Sensei habang todo hila naman ang dalawang dalaga sa kanya, hanggang sa marating na nila ang bayan ng Roth kung saan ginising na nila itong bida natin, di na nga raw masama para sa isang panibagong mundo. Pagkamangha ng ating bida nang makita ang kanyang kapaligiran sabay niyaya ng dalawa na pumunta sa kastilyo nang makilala ang hari ng kaharian. Masayang pagbati na nga ang bungad sa kanila ni Haring Tomas at Prinsesa Charlotte, na inimbitahan silang dito na matulog na lubos kinatuwa ng dalawang dalaga, sabay pagbibiro ng hari na kapalit nito ay magkwento muna ang ating bida ng kanyang magagandang alaala sa paglalakbay. Gusto mo kwentuhan kita kung ano pakiramdam matulog sa isang kabaong? Banat na nga ni Sensei na lubos pinagtaka ng hari at kung binabantaan daw ba siya ng ating bida. To the rescue na nga itong si Annette at inilihis ang usapan kay Charlotte at napakaganda raw ng prinsesa, na lubos kinatuwa ng hari at ikakasal na nga raw ang kanyang anak, at dito ipinakilala sa kanila ang dalawang kandidato, ang wonder and minstrel na si Otto, at ang warrior na si Gomez. Dahil nga raw sa patuloy na kasamaan ng Dark Lord at hindi niya na ito magawang masabayan paggawa ng tumatanda na siya, ay napagdesisyonan niyang kung sino man sa dalawa ang mapang-asawa ni Charlotte ay siya na ring magiging bagong hari. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pa nga raw napipili ang kanyang anak kaya kung pwede ay hingin niya raw ang advice ng ating bida, kung sino sa dalawa ang karapat-dapat para sa kanyang anak. Aba malay ko, sagot na nga ni Sensei na lubos kinagulat ng hari, at nakasalalay nga raw ang kinabukasan ng prinsesa sa tanong na ito sa bakit inaasa lang daw nila sa taong ngayon lang nila nakilala, abat napakalupit mo namang hari. Walang kwenta, ika na nga ng ating bida sabay nag-walk out na lubos kinagulat ng lahat at kinataranta ng dalawang dalaga na lubos nag-sorry, at pagpasensyahan na raw ng hari ang bida natin at isa raw itong otherworlder at medyo may jetlag pag. Kinagabihan ay nagising na nga si Annette at inabutan si Sensei na hindi pera natutulog, huwag nga raw mag-alala ang dalaga dahil ganito raw talaga siya at hirap lagi matulog. Sino po si Sakchan? Biglang tanong na nga lang ni Annette hanggang sa biglang may lumabas na buntot sa kumot ni Sensei. Agad binuklat na nga ito ni Annette at dito nakita si Ate Pusa, at ano raw ang ginagawa ng buwisit at natutulog sa hita ng ating bida. Sa nilalamig ako ano paki mo, ribat na nga nito na kinabuwisit na nga ni Annette at dito nag-flip top na naman ang dalawa habang si Sensei naman ayon umalis na at iniwan ang dalawa. Naglakad-lakad na nga muna ang ating bida hanggang sa makita ang prinsesa sa isang koridor ng nag-iisa. Usap mode na nga ang dalawa tungkol sa taglay na ganda ng lawa, sabay banat ng ating bida na tila kay sarap daw malunod sa nasabing lawa. Gulat na nga ang prinsesa sa sinabi ni Sensei kaya napatanong kung may dinaramdam daw ba ang ating bida at nasabi ito. Ibinalik naman ni Sensei ang tanong at mukhang mas may dinaramdam daw itong prinsesa kumpara sa kanya na ikinatahimik na nga ng dalaga. Kalaunan ay nagkwento na nga ito tungkol sa pagkalito niya kung sino ang pipiliin kila Mr. Gomez at Otto. Si Mr. Gomez daw kasi ay isang maasahang warrior na maging ang hari ay lubos ang pagtitiwala, na para sa kanya ay pinakatamang piliin, ngunit sa kabilang banda naman ay kababata nga raw niya itong si Otto, na sa tuwing nalulungkot siya ay laging nandyan para sa kanya at kinakantahan siya. Ano dapat kong gawin Lodi? Tanong na nga sa kanya ng prinsesa, di tulad ko. Ay nakikita ko kung gaano ka kabait lalo na sa airpat mo. Sabihin na lamang natin na ang buhay ko ay umikot sa serye ng kaguluhan, sinubukan ko nang magpakamatay maging double suicide maraming beses na, nalubhang nagpahirap sa tatay ko lalo na sa pamilya ko, pero kailanman hindi ko inasa ang magiging buhay ko sa kung kanino man, ika na nga ni Sensei na lubos kinagulat ng prinsesa. Ang prinsesa raw dapat ang magdesisyon sa kung ano ang nais niyang gawin, at tanungin mismo ang kanyang sarili sa kung ano talaga ang gusto nito. Kinabukasan ay muli na nga silang pinatawag ng hari bilang witness at nakapagdesisyon na raw ang kanyang anak ukol sa pakakasalan nito. Kanya-kanya nang ang manok sila Annette at Ate Pusa kung sino ang papakasalan ni Charlotte habang tahimik lang ang ating bida, hanggang sa inutusan na ng hari ang prinsesa na tumayo sa harap ng napili nitong lalaki. Sa gulat ng lahat ay wala sa dalawa ang pinili nito, bagkos ay tumayo sa harap ng ating bida at napagdesisyonan niya raw na mag-double suicide kasama ito. Nagkahimatay-himatay na nga ang Diyosa sa narinig habang nagpaliwanag naman ang prinsesa sa napagtanto niya matapos makausap ang ating bida. Oo nandyan daw lagi si Otto at kinakantahan siya kapag nalulungkot siya ngunit napagtanto niyang kahit naman daw hindi siya malungkot ay tila multo itong basta na lamang lumulutang, at tila nais lang na may binibidahan ng kanyang mga bagong kanta.
Ito naman daw si Mr. Gomez may putok kaya ayaw niyang pakasalan. Lubos na taranta na nga ang hari at di nga raw ito pwede at kailangan may piliin siya sa dalawa, na kinabuisit na nga ni Charlotte at bakit daw kasi pinapakialaman ng kanyang tatay ang pagpapakasal niya nang hindi man lang tinatanong ang opinyon niya. Sa kung siya raw ang tatanungin ayaw niya pa talagang magpakasal. Sa huli wala man lang kumonsidera sa nararamdaman ko, bukod sa lalaking ito, ika na nga ni Charlotte at si Sensei lang daw ang tanging nakinig at rumispeto sa kagustuhan niya. Napangisi na nga lang ang ating bida at ito raw ba ang rason ni Charlotte kaya tinanggihan ang pagpapakasal at napagdesisyonang mag-double suicide kasama siya. Sa gitna ng mga kaganapan ay bigla na lamang umeksena si Mr. Gomez na isa palang halimaw at alagad ng Demon Lord, na nagpapanggap lamang na warrior nang makuha raw ang trono ng hari at pagkatapos ay iaalay niya raw sana sa Demon Lord kung hindi lang daw siya nabuking ng prinsesa na may pambihirang pang-amoy. Nagtaka na nga si Sensei kung totoo raw ba ang sinasabi ng halimaw, ngunit agad din namang tinanggi ng prinsesa at talagang sadyang may amoy lang daw talaga ito wala nang iba. Di kayo na mababango ang paper pack nyo, pagkabuisit na nga ng kalaban at ngayon na raw nabistado na siya ay papatayin niya na lamang silang lahat. Walang ano-ano'y umatake na nga ang kalaban na siyang nagpatamba sa mga walang kwentang kawal, kaya lumaban na rin itong si Ate Pusa. Sa kung saan ay sumingit na nga rin si Otto at ibinida ang kanyang support skills gamit ang kanyang pagtugtog ngunit sa kasamaang palad ay wala namang epek na kinabuisit ni Ate Pusa, habang in-enjoy naman ng ating bida. Napilitan na ngang makipagsabayan ng dalaga gamit lamang ang kanyang sariling lakas ngunit kalaunan ay mas nang ibabaw ang lakas ng kalaban na lubos nitong kinabahala. Dito na nga biglang singit si Sensei at tinawag ang dambuhalang baka. At kung pwede raw ay sila na ang unahin nito na patayin kasama ang prinsesa, since ito raw ang unang request ng dalaga na makasama siya sa isang double suicide. Ikinabahala na nga ito ng lahat lalo na ng hari ngunit iginiit ni Sensei at tila ba sinusubukan ng prinsesa na halatang may pangamba. Hanggang sa pagbigyan na nga sila ng dambuhalang baka, ngunit sa unti-unting paglapit ng kalaban ay unti-unti ring napagtanto ng prinsesa ang tunay na nilalaman ng kanyang puso, at nais pangaraw niyang mabuhay. Nais pangaraw niyang mabuhay para maprotektahan ang mga tao ng kaharian. Di lumabas din ang totoo, ika na nga ng ating bida at di raw siya nagkamali sa kabaitan ng dalaga sabay itinulak ito papalayo, at di raw ito pwede lalo na bilang double suicide partner niya. Nang bandang GG na si Sensei ay saktong nagising naman na si Annette, na siyang nagcast ng pangmalakasang defense magic dito sa ating bida at hindi niya raw basta hahayaan lamang na mamatay ito hanggat siya ay nandirito. Sa lakas ng spell ni Annette ay nagkadiwasak-wasak na nga ang sungay ng dambuhalang baka, at nang makita ang pagkakataon ay siya nang muling pasok ni Ate Pusa at hinami-hami wave ang kalaban sa sikmura, ayon tumilapon rekta sa lawa. Happy-happy na nga ang dalawa nating dalaga at nagpasalamatan sa isa't isa with matching kanta pa mula kay Otto, habang itong hari naman ay todo hingi ng tawad sa kanyang anak at sa di nga raw niya pagkonsidera sa nararamdaman ng prinsesa, at hindi raw siya akma na tawaging hari o maging ama nito. Sanay mapatawad nga raw niya ang kanyang walang kwentang tatay, todo pagmamakaawa ng hari, sa anak niyang binibini. Agad pinatawad naman ito ng prinsesa at simula raw ngayon ay pag-uusapan na nila lahat ng bagay, na kinahapi-hapi na ng mag-ama bukod dito sa ating bida na nalulungkot at mukhang ulats na naman daw ang kanyang kamatayan. Kalaunan ay pinakita na nga itong si Prinsesa Charlotte na hinalili na ang pwesto ng kanyang erpat na hari, at siya ng Reyna Charlotte ng kanilang kaharian, with matching background music na naman mula kay Otto. Habang itong bida naman natin ito hila-hila na naman ng dalawang dalaga at saistang syeste sa loob ng kanyang kabaong, na pinabatid ang pagkamangha sa prinsesa, na bukod sa magaganda raw ang namamatay na babae, ay mas nakakaganda raw ang babaeng nakakatayo sa sariling paa at may paninindigan. Ay sana all nagagamit ang mga paa ang bigat mo kaya, banat na nga ni ating pusa sa ating bidang sarap ng buhay magpahila sa kanila. Nakakapogi at ganda rin lods mag-like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Kakahila nga sa ating bida ay nagkadigutom-gutom na ang mga dalaga, sabay banat rin ng ating bida at kung oras na raw ba ng pagkain. Agad binigyan naman ito ni Annette ng tinapay ngunit nagreklamo pa at kung meron daw bang boiled tofu. Poker face na nga lang si Ate Pusa habang masaya namang inilista ito ni Annette. Napatanong na nga lang ang pusa kung kailan daw ba sila makakarating sa kanyang bayan, na kung tawagin ay Gron. Ayon naman sa Diyosa ay malapit-lapit na ito at ilang araw na lang,
Ngunit bago yon ay dumaan nga raw muna sila sa Swaiten Temple, na agad namang sinang-ayunan ng pusa ngunit bakit nga raw? Paliwanag naman ni Annette na usually ito raw ang ginagawa ng mga Otherworlders at pumupunta sa isa sa 4 na templo ng kanilang mundo bago rumekta sa kastilyo ng Dark Lord para talunin ito. Ngunit sa kaso nga raw ni Sensei ay wala itong pakialam sa Dark Lord at nais lamang mahanap ang babaeng nagngangalang Sakchan, kaya para makalakam sila ng impormasyon ay bibisitahin nila lahat ng 4 na templo. Hala siya, gusto mong sabihin kung minalas-malas tayo sa paghahanap ng impormasyon ay malilibot natin ang buong mundo, pagkabahala na nga ni Ate Pusa. Oo naman itong si Annette tsaka ayaw niya rin daw talaga kasing makalaban ni Sensei ang Dark Lord kung siya lang naman daw ang tatanungin, at ayaw niya itong malagay sa panganib kailanman. Ay, grabe naman tama mo kay Sensei Annette hinay-hinay bay. Pang-aasar na nga ni Ate Pusa sa dalagang Diyosa, na natarante sa kilig at nais lang naman daw niyang tulungan ang bida natin. Dito na nga isiningit ni Ate Pusa na what if itong Sakchan na ito ay love ni Sensei, na nagpatigil na nga sa Diyosa at sinabing isa rin ito sa mga nais niyang malaman kaya nandirito siya. O siya, samahan na nga kita kawawa ka naman, pang-ising-isi na nga ni Ate Pusa habang side-eye lang mula sa Diyosa at tila nais na sila lang ni Sensei ang magkasama. Nagtaka naman si Ate Pusa kung tatanggapin daw ba si Annette sa pupuntahan nilang templo sa iniwan nga nito pwesto niyang templo para lamang sa bida natin. Huwag nga raw silang mag-alala dahil malapit niyang kaibigan ang head priest ng templong pupuntahan nila, tsaka pinadala niya na raw sa familiar niya ang resignation letter niya kaya goods na raw ang lahat. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang ang familiar ni Annette na lubos kinagulat ng lahat, hanggang sa isuka na nga nito ang resignation letter ng Diyosa na lubos kinabuisit ng dalaga. At talagang may gana pa raw itong bumalik kahit di nito nagawa ang utos niya. Natawa na nga lang si Sensei sa ginawa ng familiar ni Annette sabay pinangalanan ang familiar na si Melos, na lubos na gustuhan naman ng familiar, habang itong Diyosa natin nagdadrama sa tabi at patawarin daw sana siya ni Papa God sa ginawa niya at pag-iwan ng trabaho niya. Kalaunan ay bigla na lamang natarante si Melos at tila di mapakali, hanggang sa bigla na nga itong umalis na lubos nilang pinagtaka. Walang ano-ano'y isang dragon na nga ang bumulaga sa kanila mula sa kung saan nalubos nilang kinagulat, kasama ang isang dalaga na tila master nito, sabay nag-warning sa kanila na marami raw halimaw sa lugar na ito kaya umalis na sila, lalo na at mukhang nagluluksa pa sila, ikanito nang makita ang kabaong na dala nila. Dito na nga umiksena ang bida natin at nagtanong kung kakain na raw ba sila, na kinagulat na nga ng lahat kaya nag-sorry sila Annette at may tama raw talaga sa ulo ang Otherworlder nilang kasama. Tila di naman nagustuhan ng estrangherong dalaga ang kanyang narinig, at sinabing papatayin niya raw lahat ng Otherworlder. Pangmalakas ang atake na nga ang ibinira nito sa kanila kaya napa-barrier magic wala sa oras ang Diyosa, ngunit sa kasamaang palad ay masyado itong malakas na nagpatamba na nga sa kanila. Pilit man silang tumayo ay di nila magawa sa lakas ng aura na nilalabas ng kalaban, hanggang sa natigilan si Annette nang makita ang marka ng dalaga, at ito raw ang Dark Lord. Biglang tayo na nga si Sensei at sinabing huwag na raw idamay ng kalaban ang kanyang mga kasamahan kung ang galit naman daw nito ay sa mga Otherworlder, ibuhos na nga lang daw nito lahat sa kanya at handa naman daw siyang mamatay anumang oras nais niya. Di wow mamatay ka na, ribat na nga ng kalaban sabay donut sa ating bida, na agad bumagsak sa tinamong saksak. Rest in peace sa iyo Otherworlder, ika na nga ng kalaban na nagpakilalang si Wild Elia. Walang ano-ano'y bigla na nga lang tumayo si Sensei, at sinabing dama niya raw sa kalaban ang nag-uumapaw nitong galit, dahil naramdaman niya na rin daw ito dati. Naguluhan na nga ang dalaga sa pinagsasasabi ng ating bida na nilapitan siya at hinawakan pa sa mukha, at may kalungkutan daw siyang nakikita sa mata ng kalaban sabay tanong sa dalagang naguguluhan kung ano raw ba ang sanhi nito at ikwento raw sa ating bida. Exit na nga lang si ating kalaban at naguguluhan kung sino raw ba itong bida natin. Matapos ang mga kaganapan ay dinala na nga sila ni Melos sa pinakamalapit na templo para humingi ng tulong, na siya rin namang inagapan sila. Di pa man nagtatagal ay pinakita na ngang tumungga na naman ang lason itong bida natin na himalang nakarecover sa mga kaganapan, na kinabuisit na nga ni Ate Pusa habang nag-uusap naman sa may kanto sila Annette at kaibigan nitong priest din. Pasasalamat na nga ang hatid ni Annette sa kaibigang si Isha sabay rekta tinanong ang kaibigan kung may impormasyon daw ba ito sa isang Otherworlder na nagngangalang Sakchan. Wala raw ika naman ni Isha na nagtataka kay Annette, at bakit naglalakbay daw ito na kasama ang isang Otherworlder, bukod pa sa balita ng bigla ang pag-alis nito sa trabaho niya.
Dami-dami raw gagawin nito pa ang naisipan nito sa alam naman daw nila na walang kwenta ang mga Otherworlders, na biniyayaan nga ng divine powers para talunin ang Dark Lord ngunit ginagamit naman para sa kanilang mga pansariling interes. Pinag-uusapan pa nga lang ng dalawa ay biglang sumingit na nga sa eksena ang isang Otherworlder na rapper at dinidigahan sila, at ibinida ang kanyang skills na tinawag nitong mass production at naglabas ng sandamakmak na pera sa harap ng dalawang dalaga. Sa buwisit ni Isha ay sinigawan na nga nito ang pab-ibong kalbo, ayon todo takbo si Gago. O kita mo na sinasabi ko, ganyan silang lahat, ika na nga ni Isha ngunit kinontra ni Annette at iba raw itong bida natin. Nap-Jesus Mariusep na nga lang ang priest at mukha pa lang daw ng ating bida ay di nakatiwa-tiwala, kaya lubayan na nga raw ito ni Annette. Drama mode na nga ang bida nating Diyosa, at kung di raw sa ating bida ay wala raw sana siya dito ngayon, wala raw sanang pagbabago sa kapalaran niya, tsaka higit sa lahat Katie wala tiwala siya hindi tulad ng sinasabi mo, habang binibigyan ng sandamakmak na pera si Sensei at ginawa na nga siyang sugar mommy. O siya wala na kung magagawa sa tama mo, ika na nga lang ni Isha at ano raw ba ang kapangyarihan na nakuha ng ating bida bilang isang Otherworlder. Wala nga raw ika naman ni Annette na lubos kinagulat ng kaibigan nito, at ibinida na sa kabila nito ay iniligtas sila mula sa Dark Lord. Teka, pagsingit na nga ni Isha sa sinasabi ni Annette, at sinabing ano raw ang pinagsasasabi nitong Dark Lord sa napatay na raw ang Dark Lord ng isang Otherworlder 7 araw na ang nakakalipas, sabay pinakita ang trono ng Dark Lord na tila may nakaupong Otherworlder habang sa malayo ay nakatanaw naman ang naiwang anak nito, ang dalagang nakasagupa nila Sensei. Lubos na gulat naman si Ate Pusa nang malaman ang balita sa pagkasupil ng Dark Lord 7 araw na ang nakakalipas habang tuwa at pagbubunyi naman ang nadama ni Annette ukol dito. Yehe na nga ang dalawa ngunit pinagtaka kung sino raw ba yung dalaga na nakasagupa nila kamakailan lang. Ngunit mas pinagtaka ni Ate Pusa ang pagsaman sa ating bida sa 7 araw na rin itong nakakalipas, kung saan patay na pala ang Dark Lord so bakit pa daw sinaman si Sensei? Habang sa gilid naman ay namamroblema ang ating bida at sinusubukang magsulat, sa mga kaganapan simula nang dumating daw siya sa mundong ito, ngunit sa kasamaang palad ay di niya raw magawa at siya ay nahihirapan. Di ibig sabihin na isulat mo rin ang una nating pagkikita Sensei, tuwang-tuwang pagsingit na nga ni Annette, ngunit agad din namang nabasag ng sabihin ng ating bida na wala siyang isinulat tungkol sa Diyosa. Ayon naman sa bida nating ginawa na namang pulutan ang mga lason ay sa di malamang dahilan daw ay tila nabuhayan siyang magsulat ng mamit si Waldelia, ang dalagang dragon ang kasama. Sana raw ay magtuloy-tuloy na ito at may iba pang bagay na magpapa-excite sa kanya na magsulat. Dito na nga inirekomenda ni Annette na lumabas sila sa bayan para mag-relax, at sakto may mga bagay daw siyang bibilhin dito kay Sensei para sa kanilang paglalakbay. Dahil nga sa mga nakaraang kaganapan ay ibinili nila ng pangmalakasang armor itong si Sensei, at nang di na raw mapahamak kung sakaling may bantaman sa buhay nito. Tila nagustuhan naman ito ng ating bida dahil feeling niya raw nakakulong siya hanggang sa iwan na nga muna ito nila Annette at may mga bibilhin pa raw sila para sa kanilang paglalakbay. Kalaunan ay nakita na nga ni Isha ang ating bida na nag-iisa sa tabi ng kalsada habang suot ang dambuhalang armor nito. At dito sinamantala na nga ang pagkakataon para sabihan si Sensei na simula raw ngayon sasama na sa kanya si Annette. Likas na mabait daw talaga ang kanyang kaibigan simula pa noon, kaya madaling nagtitiwala sa iba. Ngunit di niya raw maatim na kasama nito ang isang Otherworlder, sabay nakiusap kay Sensei na buwagin na nga raw nila ang kanilang grupo. Ngisi nga lang ang natanggap nito mula sa ating bida at desisyon na raw ito ni Annette, at hindi nila. Nabuisit naman itong si Isha at sinabing wala itong tiwala sa sinumang Otherworlder, sabay natigilan ng dumating sa bayan ang Otherworlder na nagngangalang Suzuki na lubos ibinida ng sidekick nitong rapper. Pa-announcement na nga ang nasabing Otherworlder, na sa wakas payapa na raw ang kanilang mundo dahil natalo na ang Dark Lord. Happy na nga ang lahat ng marinig ito ngunit umeksena bigla ang pang-ising-ising lalaki, na since utang na loob daw nila ito lahat sa Otherworlders ay simula na raw ngayon ang panibagong mundo sa pamamahala nila, at tinawag nitong Great Hero Age. Luhod mga hampas lupa, banat na nga ni sidekick rapper at under na raw sila ngayon ni Lord Suzuki, sabay itinuro si Annette nang makita ito at isinumbong sa boss niya na pinagmalupitan daw siya. Agad lumapit na nga ang lalaki at ang kapal daw ng dalaga na pagmalupitan ang kanilang mga bayani, sabay hawak sa ulo ni Annette at ngumisi. Paapi-happy na rin lods ng like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.
Walang ano-ano'y nagcast ito ng spell na tinawag nitong Pet, na siyang tila nag-control kay Annette at nagpabagsak dito. Biglang singit naman si Boy Rapper at sinabing kapag mas pure ay mas effective ang skill na ito, sabay pang aasar kay Annette at karma raw ito sa supladang elf. Kinabwisit naman ito ni Ate Pusa kaya kinwelyuhan ang Boy Rapper at ano raw ang ginawa nila kay Annette at nagkaganito. Ayon naman sa kalaban ay huli na raw ang lahat pagkat sino mang maging pet ng boss Suzuki niya ay slave na nito. Sa buwisit ni Ate Pusa ay babanatan na sana nito ang Boy Rapper at ibalik nga raw nila sa dati ang Diyosa ngunit sa kasamaang palad ay naunahan siya ng kalaban ayon naging slave na rin ng Gago, sabay tawa-tawa ng kalaban at wala raw kayang pigilan ang overpowered skill niya na pet. Tama na Suzuki, sigaw na nga ni Isha mula sa tabi, at hindi raw ito ang natatandaan niyang itinuro niya sa hero para gamitin ang skill nito, at kailanman hindi raw papasakop ang bayan ng Vale sa taong katulad nito. Edi wow, ika na nga lang ni Suzuki, at pwede niya naman daw wasaki na lamang ang bayan na ito at magsimula ng panibagong kaharian. Kanya-kanya nang ang takbo ang mga tag-abayan ng palusuban ng kalaban ang kanyang mga slaves, habang wala namang magawa si Isha at galit na galit sa dati niyang alagang hero. Unti-unti nang ang winasak ng mga slave ni Suzuki ang bayan kasama itong naulol ng tropa nilang pusa, na pinagbabanatan ng ating bida habang nasa loob ng pangmalakasang armor nito, na napangisi na lamang at mukhang effective naman daw ang pa-armor ni Annette sa kanya. Sa lakas nitong pusa ay nagawa nitong wasakin ang armor ni Sensei ngunit ayon tinamaan ng helmet kaya nakatulog, na siya nang ikinulong ng ating bida sa isang bariles. Biglang lutang naman sa eksena si Isha na tumilapon mula sa malayo, at nagmo-moment na naman tungkol sa galit nito sa mga otherworlders at pare-parehas lang daw na ganito, na binigyan nga raw ng mga natatanging skills ngunit ginagamit lang naman sa mga pansariling hangarin at makasariling interes. Di naman daw ganito dati si Suzuki, ika na nga ni Isha, na bukod sa tahimik ay ubod daw ng duwag dati. Dito na nga nagtaka si Isha at bakit isinusulat daw ito ng ating bida, na pang-isingisi lamang sa tabi at nakuha raw ng binata ang interes niya, sabay tanong kay Isha kung nasaan na raw ba ngayon ang Suzuki na ito. Agad sumagot naman ang Diyosa at nagpunta nga raw ito sa simbahan, at pinag-alala na wala raw skill si Sensei kaya ano raw ba ang magagawa nito. Pakiramdam ko sa wakas ay dumating na ang oras para maisulat ko ang masterpiece ko, sagot nga lang ni Sensei nang mingiti sa mukha nito. Kaya wala naman ang nagawa si Isha kundi sumama na lamang dito. Nabwisit na nga ang Diyosa at masyado raw relax ang ating bida sa kabila ng lakas na taglay ng kanilang kalaban, at di niya raw nakikita na matatalo ito ng ating bida. Biglang labas naman ng lason si Sensei na nagbigay kaunting pag-asa kay Isha at mukhang may plano naman pala ang bida at gagamitin ang lason laban sa kalaban, ngunit nagulantang na lamang ng laklakin ito ni Sensei. Bukod pa rito ay walang kaplano-planong dumaan na nga ito sa mismong harap ng simbahan, kung saan nakaabang na sila Suzuki kasama si Boy Rapper. Interesado ako sa iyo at nais ko sanang gumawa ng nobela na hango sa istorya mo, banat na nga ni Sensei sa kalaban na lubos pinagtaka ni Boy Rapper at anong nobela raw ba ang pinagsasasabi nito. Paliwanag naman ng ating bida na tungkol daw ito sa isang lalaki na sobrang lumakas ngunit bumagsak dahil sa kasakiman nito. Bukod pa at naiintriga raw siya sa nakaraang buhay nito bilang tao. Baliw ata yan boss, ika na nga lang ni Boy Rapper habang pinalusob naman ni Suzuki ang mga wolf niya na lubos kinagulat ni Isha habang pang-isingisi lamang itong ating bida. Wala naman nagawa si Isha kundi protektahan ang kinabibuisitang binata, ngunit olas sila sa bilang kaya nakalusot ang mga atake ng kalaban, buti na lamang at to the rescue si Mellows na suot ang helmet ng nawasak niyang armor kanina, na lubos kinagulat ng kalaban at spell nila ay bumalik sa kanila. Bilang ganti ay naglabas ng mas makapangyarihang wolf ang kalaban, isang great wolf na numero 1 niya raw na pet, na siya nang ang rekta pinalusob kay Sensei at kinagat ito. Sa gulat ng kalaban ay bigla na lamang nalason ang great wolf sabay na wala ng parang bula, na lubos kinagulat ng mga kalaban at binasek nga lang daw ng ating bida, kaya ayon kumaripas ng takbo ang Rapper na kalbo. Naiwan na ngang mag-isa si Suzuki ngunit ayaw peren paawat sabay nilabas ang alas niya, si Annette na siyang naging slave nito kanina pa lamang. Dito na nga iminungkahi ni Isha na umatras na raw muna sila at baka masaktan pa raw si Annette, ngunit kinontra lamang ng ating bida at huwag daw nilang minamaliit si Annette pagkat di raw ito mahina. Tinatawanan nga lang sila ni Suzuki at wala raw makakapag-dispel ng overpowered skill niya na pet, kaya huwag na raw silang umasa pa dahil slave na niya ang Diyosa habang buhay. Deadma nga lang si Sensei at unti-unting nilapitan si Annette,
at di raw ibon na nakakulong lang ang Diyosa para kontrolin niya. Di ba Annette, ika na nga ni Sensei sa dalaga. Siyang tunay nga kalaunan ay hawak na ni Annette ang talam ng punyal, na lubos kinagulat ni Suzuki, at tila nilalabanan ang spell niya, hanggang sasaksakin na nga ni Annette ang sarili niya na nagpakawala rito sa pet skill ni Suzuki. Agad naman itong inagapan ni Isha para gamutin habang di naman maipinta ang mukha ng kalaban at di makapaniwalang olots ang skill niya sa Diyosa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nitong kinuha ang punyal at sasaksakin sana ang sarili kung di lang pinigilan ni Sensei at huwag na raw nitong patayin ang sarili nito, pagkat nasa gitna pa raw siya ng pagsusulat ng libro base sa kalaban, sabay sabi kay Suzuki na ikwento raw sa kanya ang istorya nito. Dito na nga nagpa-flashback sa buhay ni Suzuki, kung saan taliwas sa naging buhay nito sa mundong ito ay kabaliktaran nito sa buhay nito dati, na siyang binubuli at tuta ng mga mas malalakas sa kanya. Maraming beses na nga raw naisipan ni Suzuki na magpakamatay ngunit maging lakas ng loob na gawin ito ay di niya raw magawa, hanggang sa isang araw ay nabunggo na nga siya ni Truck-kun na siyang nag-isekay dito sa mundong ito, at si Isha bilang kanyang Diyosa na siyang samalubong dito. Unti-unti na nga nitong nadiskubre ang skill niya, at namuhay sa bagong mundo ng kanyang napuntahan. Ngunit dahil sa nakaraang buhay niya ay nagdulot ito sa kanya ng galit at puot na nakabaon sa puso niya, na kahit anong mundo raw ang mapuntahan niya ay ganoon pa rin siya mahinang nilalang sa loob-loob. Kahanga-hanga, ika na nga lang ni Sensei na napapangiti, dahil sa wakas tapos na raw ang nobela na ginawa niya based dito sa kalaban. Tungkol sa isang miserableng lalaki, na bagamat nais mamuhay bilang hero ng mundong ito, ay di magawa ni maging kalaban, dahil sa sariling kahinaan nito, at pinamagatang, no longer allowed in another world. Walang ano-ano'y bigla na lang nagliwanag ang libro na hawak ni Sensei, na lubos kinagulat ng kalaban, at pinalibutan ito ng sandamakmak na pahina na nakapaloob sa nobela niya. Salamat nga raw dito kay Suzuki, ika naman ni Sensei dahil ito raw ang naging dahilan para muli siyang makasulat, di nga lang daw masterpiece pero pwede na, sabay punit sa isang lumulutang na pahina na tila nag-activate sa isang pambihirang spell. Maging ang dalawang Diyosa ay nagulat sa mga nasaksihan, at panoong may summon ng magic daw sa kanilang harap, na tila pabaliktad ang epekto. Kalaunan ay bigla na nga lang nawala ang kalaban, at dito napagtanto ng mga Diyosa na nabalik ito sa dati nitong mundo, pero imposible nga raw ito. Bukod dito ay kinagulat na nga nila nang makita ang paglutang ng skills ni Sensei, kakaibang skills na para at laban lamang sa mga kapwa nito otherworlder na lubos nilang pinagtaka. At mukhang pinadala raw ang ating bida sa mundong ito para labanan ang mga otherworlders. Bayan akala ko pa naman yun na yung masterpiece ko, pagkadismaya na nga ni Sensei na nahiga na lamang sa sahig at nagmoment habang ginawa na namang snacks ang mga baon niyang tableta ng mga lason, sabay tanong kung nasaan na raw ba si Suzuki. Ayon binalik mo sa dati nitong mundo, sagot naman ni Annette habang sa labas naman ay nawala na ang epekto ng skills nito kaya nakalaya na ang mga slaves nito, pati na rin itong si Ate Pusa na nagtataka at bakit daw siya nasa loob ng isang barriles. Samantala, happy-happy naman si Sensei at in-upgrade ni Isha ang kabaong na tulugan niya as per request daw ng ating bida, habang kinausap din itong si Annette tungkol kay Sensei at magiging importanteng papel nito sa kinabukasan ng kanilang mundo. Magiging mahirap at delikado raw ang kanilang paglalakbay kaya siguraduhin daw ni Annette na suportahan si Sensei sa abot ng makakaya nito. Bago umalis ay nagpahabol pa ng tanong si Isha dito kay Sensei, at kung ang kapangyarihang ibinigay daw ba kay Suzuki ang naging dahilan ng pagbabago nito. At kung magiging miserable na naman daw ba ito sa dati nitong mundo ngayong nakabalik na ito. Tinawanan nga lang ito ng ating bida at malay niya raw, tsaka totoong natapos na raw ang istorya ni Suzuki sa mundong ito. Ngunit di ibig sabihin tapos na rin ang istorya niya sa mundo niya, dahil nakasalalay yun sa kanya kung magiging masterpiece o hindi. Ngiti na nga ang ibinigay nito kay Isha sa bye-bye sa kanila, habang sa kabilang mundo naman ay ipinakita si Suzuki, na nagpatuloy ng kanyang buhay, naghanap ng trabaho at hanap buhay, dala-dala ang alaala na kailanman di niya makakalimutan. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at subscribe mga idol. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.